What's up mga Gen Z? Kumusta kayong lahat dyan? Handa na ba kayong matuto ng Araling Panlipunan 8? Ako nga pala si Sir Enrique o Sir E for short. Samahan niyo ako at maglalakbay tayo upang tuklasin ang exciting, surprising, at hindi boring na kasaysayan ng mundo. O, handa na ba kayo? Ihanda na ang module mo at magsimula na tayo. Pero bago tayo tumungo sa ating paksa, balikan muna natin ang mga natutunan mo sa nakaraang episode tungkol sa kahulugan ng heograpiyang pantao at wika bilang isa sa mga saklaw ng heograpiyang pantao. Magtatanong muna ako. Bibigyan kita ng 3 segundo at pagkatapos, piliin ang tamang sagot. Okay? Ready ka na ba? Unang katanungan. Anong saklaw ng heograpiyang pantao ang itinuturing na kaluluwa ng isang kultura at nagbibigay pagkakakilanlan o identidad ng isang pangkat? A. Lahi. B. Pangkat etniko. C. Relihiyon. O letter D. Wika. Kung letrang D ang sagot mo, magaling. Tama ka. Ikalawang katanungan. Alin sa mga sumusunod na pahayag ang nagpapakita ng mahalagang papel na ginagampanan ng wika sa buhay ng mga tao? A. Ito ay susi sa pagkakaintindihan at kapayapaan tungo sa mas maayos na pagkakasundo ng mga tao at ng mga bansa. Letter B. Nagkakaroon ng kalituhan kung marami ang wika. Letter C. Nagagamit ang wika upang makapanakit ng damdamin ng kapwa. O letter D. Nagagamit ang wika upang makapanloko ng kapwa. Kung letrang A ang sagot mo, naks naman talaga. Tama ka. Ikatlong katanungan. Alin sa mga sumusunod ang hindi saklaw ng heograpiyang pantao? A. Lahi. B. Relihiyon. C. Teknolohiya. O letter D. Wika. Kung letrang C ang sagot mo, mahusay. Tama ka. Ika-4 na katanungan. Alin sa mga sumusunod ang hindi katangian ng wika? A. Ang wika ay dinamiko. B. Ang wika ay hindi nanghihiram. C. Ang wika ay pantao. O letter D. Ang wika ay arbitraryo. Kung letrang B ang pinili mo, tama ang sagot mo. Huling katanungan. Alin sa mga sumusunod na pangunahing pamilya ng wika sa daigdig ang may pinakamaraming gumagamit? A. Afro-Asiatic. B. Austronesian. C. Indo-European. O letter D. Niger-Congo. Kung letrang C ang sagot mo, bravo! Tama ka! Ang galing talaga ng mga kabataang Gen Z. Sigurado akong marami kang natutunan sa episode 3. Kaya for sure, ready ka na sa ikalawang paksa ng module na ito. Pero bago yan, may pauhulaan muna ako sa iyo sa pamamagitan ng larong Hula Rawan. Mayroong magpa-flash ng mga larawan. Pagkatapos, huhulaan mo lang ang pangalan ng mga sumusunod na viral indigenous people o celebrity sa social media. Okay? Ready ka na ba? Unang larawan. Dahil sa kanyang good looks, siya ay naging viral noong 2016 matapos kumalat ang stolen shots niya na may buhat-buhat na carrots. Kilala mo ba siya? Kung Jeric Sigmaton ang sagot mo, tama ka. Siya ay tinawag ng mga netizen na Carrot Man, isang proud member ng katutubong Eka Chakran ng Mountain Province sa Cordillera. Ikalawang larawan.
Dahil rin sa kanyang pretty face at charming aura, siya ay naging viral matapos kumalat ang stolen shots niya na namamalimos sa Hiyas Festival sa Quezon Province. Kilala mo ba siya? Kung Rita Gaviola ang sagot mo, tama ang hula mo. Siya ay mas kilala rin sa tawag na Badjao Girl, isang proud member ng tribong Badjao na dahil sa hirap ng buhay ay namalimos upang makatulong sa pamilya. Ikatlong larawan. Dahil sa kanyang husay sa pambabatok o tradisyonal na paglalagay ng tato sa katawan na natutunan niya pa sa kanyang mga ninuno, naging viral at dinarayo pa ngayon ng mga turista ang pinakasikat na mambabatok na ito. Kilala mo ba siya? Kung Apo Wang Od ang sagot mo, you've got it right. Siya ang kinikilalang huling mambabatok ng Buskalan, Kalinga sa Cordillera at miyembro ng tribong Butbut. Bilang pagkilala sa kanyang kontribusyon, siya rin ay ginawara ng Dangal ng Haraya Award noong 2018 ng National Commission for Culture and the Arts or NCCA. Ika-apat na larawan. Dahil sa pagpupursige at kasipagan ng Tigwahanon Manobo na ito, naging viral ang graduation picture niya habang suot-suot ang katutubo nilang kasuotan. Kilala mo ba siya? Siya ay walang iba kung hindi si Geoffrey Mambukon, ang kauna-unahan mula sa mga tribong lumad na magiging doktor na sa kabila ng kahirapan sa buhay, ay nagsikap at nakapagtapos. Isang tunay na lodi at pride ng province of Bukidnon. Marami ka bang nahulaang tamang sagot? Nagwa-warm up pa lang tayo. Ano kaya ang mga susunod na saklaw ng heograpiyang pantao ang tatalakayin sa episode na ito? Kung ang mga sagot mo ay lahi at pangkat etniko, tama ka. Umpisa pa lang yan, pero marami ka nang natutunan. What more kapag pinalalim pa natin ang paksa tungkol sa lahi at pangkat etniko bilang mga saklaw ng heograpiyang pantao. Ang mga paksang iyan ay nakapaloob sa kasanayang na pahahalagahan ang natatanging kultura ng mga rehiyon, bansa at mamamayan sa daigdig gamit ang mga saklaw ng heograpiyang pantao, wika, relihiyon, lahi at pangkat etniko sa daigdig o MELC2. At para sa episode na ito, bibigyan natin ng focus ang mga sumusunod na kasanayang may kinalaman sa MELC2. Number 1, na ipaliliwanag ang konsepto ng lahi at pangkat etniko. Number 2, na iisa-isa ang ilan sa mga pangunahing lahi at pangkat etniko sa daigdig. Number 3, na pahahalagahan ang lahi at pangkat etniko. Simulan na natin ang talakayan. Ayon sa mga eksperto, may iba't ibang klasifikasyon ng tao sa daigdig. Nasa huli, nagdulot naman ng kontrobersiya dahil nagpapakita ng iba't ibang uri ng diskriminasyon. Kaya, makinig ng mabuti. Dadagdagan natin ang iyong kaalaman. Pero ang mga klasifikasyon ng lahi na iyong maririnig ay hindi mo na dapat gamitin. Okay ba tayo doon? Kumbaga, it's good to know but it's bad to use mga Gen Z. Alam nyo ba mga Gen Z, na sa field ng evolutionary science, pinaniniwalaan na may pinakaninuno ang lahat ng mga tao? Siya ang Homo sapiens na tinatawag na mitochondrial Eve o ang pinakaninunong ina ng lahat na nabuhay sa pagitan ng 100,000 at 200,000 taon na ang nakararaan sa Southern Africa. Pero ngayon, ang mga tao ay magkakaiba na ng anyo o katangiang panlabas na makikita sa kulay ng balat, uri ng buhok, kulay ng mata, tangos ng ilong, hugis ng katawan, korte ng muka at maging tipo ng dugo. Dalawang salik ang dahilan ng ganitong pagkakaiba-iba ng mga tao. Una ay ang genetic drift at ikalawa ay ang klima. May kinalaman ang genetic drift sa mga minana mong katangiang pisikal mula sa nanay at tatay mo. Ibig sabihin,
May mga makukuha ka pa ring traits sa nanay o sa tatay mo, pero mag-iiba na ang iyong kabuuang katangiang pisikal, gayon din sa magiging mga anak mo. May kinalaman naman ang klima sa kulay ng balat. Karaniwan, mapuputi ang mga taong nakatira sa malalamig na lugar tulad ng malapit sa mga polar regions. Karaniwan din naman na maitim o kayumanggi naman ang mga taong nakatira sa maiinit na lugar tulad ng malapit sa Ecuador. Kasabay ng pagkalat ng mga tao sa iba't ibang panig ng mundo na may iba't ibang klima, nagbago na rin ang panlabas nilang mga anyo sa pagdaan ng libo-libong taon ng ebolusyon. Dito na nagsimula ang mga lahi. Ano ang race o lahi? Ang race o lahi ay tumutukoy sa pagkakakilanlan ng isang pangkat ng mga tao batay sa pisikal, biolohikal o panlabas na katangian ng isang pangkat. Maraming lahi sa daigdig, pero hindi nagkakaisa ang mga antropologo o experts kung ilan ba talaga ang bilang ng mga lahi. Kaya, gumamit sila ng iba't ibang paraan sa pag-uuri-uri ng mga lahi. May mga scholar at mananaliksik na naniniwalang 3 lang ang mga pangunahing lahi sa daigdig. Yung iba naman ay nagsasabing 9 o 10. Pero 3 ang pangunahing lahi ng tao ayon sa mga unang scholar na nanaliksik tungkol sa mga lahi. Ito ay kinabibilangan ng Caucasoid, Mongoloid at Negroid, kung saan ibinatay ang pag-uuri-uri sa kulay ng balat. Maputi ang mga Caucasoid na binubuo ng mga Amerikano, Canadian, French, English, German, Russian at iba pang European. Dilaw naman ang kulay ng balat ng mga Mongoloid na kinabibilangan ng mga Chinese, Japanese, Korean at Mongolian. Isang sangay ng Mongoloid ang Australoid na may mga kayumangging kulay ng balat tulad ng mga Pilipino, Malaysian at Indonesian. Maitim naman ang Negroid tulad ng mga African sa kontinente ng Africa at ilang mga lugar sa Papua New Guinea. Sa kasaysayan, problematiko ang naging resulta ng paggamit ng kulay ng balat at panlabas na katangian para mang-discriminate ng ibang mga lahi. Alam nyo ba na ito ay ginamit noong panahon ng Nazi Germany noong 1930s? Ayon kay Hitler, ang Germanic race lang ang Aryan o master race na kailangang manatiling puro at hindi dapat mabahiran ng ibang mga lahi para maging makapangyarihan daw ang Germany sa mundo at mangibabaw sa mabababang lahi. Nagsagawa rin ang Nazi ng mga eksperimentasyon kung saan inoperahan ang mga biktimang minority groups upang hindi sila makapag-anak. At ang isa sa mga pinakamalagim na crime against humanity ay naganap noong ikalawang digmaang pandaigdig, ang Holocaust, kung saan lahat ng mabababang lahi o uri ng tao sa pananaw ni Hitler na dudumi sa lahing German ay kanyang pinapatay. Mga Hudyo, mga Gypsies o mga minority groups, mga may kapansanan, mga rebelde at mga homosexuals. Milyong-milyong buhay ang nasayang dahil sa maling pagturing sa lahi. Kaya naman ngayon, gagamitin mo pa rin bang batayan ang kulay ng balat at panlabas na katangian para itrato mo ang isang tao? Matuto na tayo sa kasaysayan. Pakatatandaan po natin na hindi na inuuri ang mga tao ngayon batay sa kulay ng balat. Kaya may kinalaman naman sa lokasyong pangheograpiya ang isa pang paraan ng pag-uuri-uri ng lahi. Sama-samang nanirahan ang mga tao sa isang lugar kung saan bumuo sila ng kanilang kultura. Hindi nagtagal, para makahanap ng bagong matitirahan, nandayuhan o nag-migrate din sila sa malalayo at magkakahiwalay na mga lugar at napadpad kung saan-saan. Dito na nabuo ang mga lahing pangheograpiya. Ang mga ito ay, una, African. Pangalawa, Amerindian. Pangatlo, Asian. Pang-apat, Australian. Pang-lima, Indo-European. Pang-anim, Indian. Pang-pito, Melanesian. Pang-walo, Micronesian. At pang-siyam, Polynesian.
Ngayon, dahil ang konsepto ng lahi ay may kakabit na issue at kontrobersiya, dahil sa pagtingin sa kulay ng balat, tinitignan ang pangkat etniko bilang mas magalang na salita upang maiwasan ang pagdedescribe gamit ang kulay ng balat. Ang salitang etniko ay nagmula sa salitang Greek na ethnos, na nangangahulugang mamamayan. Kaya naman, kumpara sa lahi, mas maliwanag ang pagkakakilanlan ng tao sa pangkat etniko dahil tinitignan dito ang magkakatulad na wika, tradisyon, paniniwala, pinagmulan, kaugalian, saloobin ng isang pangkat ng tao. Tinatawag din na pangkat etnolinguistiko ang mga pangkat etniko dahil karamihan sa mga ito ay gumagamit ng iisang wika. Maraming iba't ibang pangkat etnolinguistiko sa daigdig tulad ng mga Han Chinese na may tinatayang 1.4 billion na populasyon at pinakamalaking pangkat etniko sa buong daigdig. Ito ay sinundan ng mga Arabs na may populasyong 450 million at ang pangatlo ay ang mga Bengali na may populasyon na 230 million. Pero pakatatandaan natin na bawat mga bansa ay may kanya-kanya pang pangkat etniko gaya sa Pilipinas tulad ng tribong Ekachakran, isang tribong kabilang sa mga grupo ng Igorot, kung saan si Jeric Sigmaton ay kabilang. Tribong Butbut, isa ring uri mula sa mga grupo ng Igorot, kung saan si Apo Wangod naman ay kabilang. Tribong Tigwahanon Manobo, isang tribong kabilang sa mga Lumad, kung saan si Doc Geoffrey Mambuco naman ay kabilang. At tribong Badjao kung saan si Rita Gaviola ay isang proud native. Tapos na ang ating talakayan. Pero bago kita iwan, subukan mo muna ang iyong mga natutunan sa paksang tinalakay natin. May inihanda akong mga katanungan. Bibigyan kita ng 3 segundo para piliin ang tamang sagot. O, ready ka na ba? Unang katanungan. Ano ang tinutukoy na pagkakatulad at pagkakaiba ng mga tao sa isang bansa o rehiyon batay sa wika? A. Etniko. B. Etnisidad. C. Etnolinguistiko. O letter D. Katutubo. Kung letrang C ang sagot mo, mahusay. Tama ka. Ikalawang katanungan. Alin sa mga sumusunod na konsepto ang tumutukoy sa pangkat ng tao na may iisang kultura o pinagmulan? A. Etniko. B. Lahi. C. Paniniwala. O letter D. Wika. Kung letrang A ang sagot mo, magaling. Tama ka. Ikatlong katanungan. Ang mga miyembro ng pangkat etniko ay pinag-uugnay ng mga sumusunod maliban sa blank. A. Klima. B. Pinagmulan. C. Relihiyon. O letter D. Wika. Kung letrang A ang sagot mo, bravo! Tama ka. Ika-4 na katanungan. Alin sa mga sumusunod ang tumutukoy sa pagkakakilanlan ng isang pangkat ng mga tao batay sa pisikal, biyolohikal o panlabas na katangian ng isang pangkat? A. Etniko. B. Lahi. C. Paniniwala. O letter D. Wika. Kung letrang B ang sagot mo, naks naman talaga. Tama ka. Ika-5 katanungan. Paano mo maipapakita ang paggalang at pagmamahal sa mga pangkat etniko? A. Ituring sila bilang bahagi ng ating lipunan. Letter B. I-promote at ipagmalaki ang kanilang kultura sa iba. Letter C. Itrato sila ng pantay na may pagrespeto sa kanilang mga kaugalian at mga paniniwala. O letter D. Lahat ng nabanggit ay tama. Kung letrang D ang pinili mo, tama ang sagot mo. Naka-perfect 5 points ka ba? Wow, ang galing naman talaga! Kung hindi,
Okay lang yan. Tandaan na hindi masusukat ang talino sa score lang. Basta't sinubukan mo at may natutunan ka, ikaw ang winner. Pero mas winner ka kung isa sa isip mo na walang lahing superior, walang lahing nakakaangat at walang lahing mababa. Kahit anong tribo ka pa kabilang, lahat tayo ay mamamayan ng kani-kanilang bansa na bumubuo sa pagiging isang nasyon. Hindi masusukat ang pagiging tao sa panlabas na kaanyuan lamang. Kulayan natin ang mundong ito ng kabutihan, pagtutulungan at respeto sa kapwa. Dahil ang mundo ay isang bahaghari. Mga kulay na masarap tignan, dapat ipagmalaki at ipagdiwang. At para prepared ka na sa next lesson natin, pakibasa na po ang next lesson tungkol sa relihiyon. Hanggang sa muli, see you all sa next episode ng Sir E sa DepEd TV. Ako po ulit si Sir Enrique na nagsasabing, makinig para matuto, magbasa para makabisado, at manood para maging edukado. Paalam!